Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao man at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad. Buenos Dias! At magandang umaga rin sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa mga listeners din sa 1197 DXFE Davao. At sa mga naririto naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood po sa atin pong mga social media platforms, sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, sa Channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV. Tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na si Absidi Ferrer, gayon din si Ming Katiangco, gayon din ang ating ProdTech sa sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Kalayag, Raymond Paner at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site. At sa punto naman pong ito ay nais natin pasalamatan ng ating pong mga kaagapay na patuloy pong nakapartner po natin sa ministry po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta ay 75 years na po natin na ibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoon Jesucristo. Mahalagang elemento po ng broadcast ang transmitter. At ang ating pong transmitter ay tumatakbo na po sa loob ng 25 years. Sa ngayon ay kinakailangan na po itong palitan para mas marami pa hong makapakinig ng mabuti at ng makapangyarihang balita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kaagapay, samahan niyo po kaming suportahan ang ating transmitter project ng inyong pong 702 DZAS FEBC Radio TV sa ang agapay ng sambayanan. Ipaalam mo lamang ninyo ang inyong donasyon ay para po sa transmitter project ng 702 DZAS at sa pamamagitan po ng inyong pong pagpapadala ng mensahe sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio o mag-text ho kayo o tumawag. Pwede rin, no? Sa cellphone number na 0916-296-6620. Yan po ay 0916-296-6620 at ipadala po ninyo ang transmitting signal, transforming lives. Okay? So ayan po, bago tayo magpatuloy sa atin hong balitaktakan, ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 8 verse 13. Ang sabi ho, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya't kung meron kayong komento, lalo na kung legal na katanungan, maaari po niya ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon po kayo,
Please like and share. Sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, matapos po ang isang paalala, ay tutungo na tayo sa ating unang segment na punto por punto na pangungunahan ng ating mahusay na abogado na si Attorney Jeremiah Bellica. Kaya't wag ko kayong maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhing isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. 75 taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo. On air, online, at on the ground. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po ay nagbabalik na muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ngayon po tayo ay dadako na, attorney, sa punto por punto. Oo, unang segment pa lang pero napakaganda na ng ating pag-uusapan na batas. At ano nga ba ito para sa ating mga listeners ngayong umaga? Ako, attorney, ito ay hindi lang isang batas. Ito ay nasusulat sa family code natin, ano? Pero ito ay pag-usapan natin ang iba't ibang mga property regimes, no, ng NAs. Yan. Iba't Alam ibang mo, mga... yes. Napaka-importante din yan, ano? Kasi marami sa atin hindi tayo aware, no? Na, meron palang, iba-ibang klase ng batas na sumasaklaw doon sa pagsasama ng mag-asawa, no? Na may kinalaman naman pala sa kanilang mga ari-arian. Kaya, mahalaga ho yan dahil sabi nga nila, attorney na bakit ko pa kailangan malaman basta nag-asawa ko lahat ng akin nasa asawa, lahat ng sa asawa ko ay akin. Pero meron ho pala pagkakaiba kung kayo ay pinanganak noong bago ang family code at nag-asawa bago ang family code at kayo nag-asawa after ng family code. At may impact din ito, attorney, dun sa tinatawag nilang kapag namatay ng isang tao at kailangan ng ipamana ang kanyang ari-arian. At minsan ikaw ay nagmana din sa iyong mga magulang, kailangan mo rin malaman kung ano ang property regime ng iyong magulang para makuha mo kung ano ang kinakailangan. Ngayon, sige. Ay bahagi din nung mga kasagutan natin sa mga legal na tanong pinadala, no? Lalo na nga sa mga paghahatian ng mga properties. Yung aming pong sagot ay batay din dito sa tatalakayin ni Attorney Jeremiah ngayong umaga. Tama. So, simulan na natin. So, ito ay nakikita at nababasa sa ating Family Code of the Philippines. Alam nyo mga kasama, mga kaagapay, prior sa August 3, 1988, no? Na kung saan doon naging effective o nagkaroon po ng full effect yung ating po tinatawag na Family Code of the Philippines, ang siyang nagpe-prevail o siyang sinusunod pagdating ho sa mga usaping pamilya o lalo na sa mag-aasawa at yung kanilang property ay yung tinatawag po natin na New Civil Code, no? Noong 1950, sabi niya, New Civil Code, kahit 1950 siya, kasi noong panahon na yun, new siya.
Oo naman. Oo naman. QC Bicol siya, di ba? Oo, bago Pero sa atin. Oo. bago sa kanila ng time na yun. Pero nung nagpasa ng special na isang batas patungkol lamang sa lahat ng mga bagay patungkol sa pamilya, no? Ito nga yung Family Code of the Philippines ay nag-take effect din ang panibagong ang panibagong mga Pamumunan. rules, no, or pamuntunan at lahat ng susundin, kasama na rin ang property regime, kung paano ba ang hatian ng Yes. properties kapag ikaw ay pumasok sa sagradong covenant ng pag-aasawa. Ayan, okay? So, sa ating family code, merong three major types ng tinatawag natin na property regime. Ano? Yung una, yung tinatawag na complete separation or absolute separation of property. Okay? Mm. Ito yung tinatawag na kung saan ang isang complete separation of property or absolute separation of property means that each one of the spouse owns his or her exclusive properties from both present and future property. Sabi nga, no, including the ones they already own prior to getting married. Ibig sabihin, no, lahat ng iyong ari-arian bago kayo nag-asawa ay nananatiling sa'yo lamang kahit kayo'y mag-asawa na. Yan, no? So, ito ay maaaring mangyari. Ito ay nangyari if the couples choose this property relation or regime. Ibig sabihin, na ang kanilang usapan ng complete separation of property ay kinakailangan nasusulat bago kayo ipakasal. Ito yung tinatawag na prenuptial agreement. So, may mga ganyan na attorney na mga celebrity, mga tao Yes. na yung iba dyan ay mga pamilya ng iba't ibang mga negosyante na merong Mayaman eh. pinangangalaga. Oo. Kaya parang minsan ayaw nilang ano ba, commingle ba yung mga properties? Pumigil, oo. Kasi nga naman sabi na, anak, magpapakasal ka, lahat ng properties na sa'yo ay lilipat dyan sa asawa mo. Napakadami namin ipinangalan sa'yo ng tatay mo, ng mga kapatid mo, na ikaw ang mahawak. O so sasabihin mo naman, nanay, tatay, o mami, o daddy, hindi naman mahalaga sa mapapangasawa ko yung property ko kasi talaga kami ay magpapakasal. So, willing na pumirma nung tinatawag na prenuptial agreement, sabihin yung bagong mag-asawa, na kung saan ang complete or absolute separation of property ang siyang mag-govern sa inyong pagsasama. Ibig sabihin to, ang suporta ninyo rin sa pamilya ay sa pamamagitan ng paggamit ng inyong common fund. No? Ibig sabihin, pwede kayo mag-contribute o bibigay ka ng pera sa common fund, bibigay ako ng pera sa common fund. Yung contribution ng bawat isa sa inyo ay depende sa inyong income capacity. Yan ha? So, dahil nga magkahiwalay ang inyong ari-arian, lupa man yan, pera man yan, yan ang tinatawag na complete or absolute separation of property. So, pwede ba yan ngayon? Pwede po yan, no? Kung yan ang inyong gugustuhin. Ano po? Ngayon, doon naman tayo sa kabilang extreme attorney. Yes. Mula doon sa complete or absolute separation, doon naman tayo sa complete or absolute community of property. Yan Magkasama naman. Oo, no? Magkahalo naman. Oo. Magkahalo. At ito ay ito na yung naging default property regime after nung effectivity ng ating family code nung August 1988. No, to be exact, nung August 3, 1988. Kaka-anniversary lang pala, attorney, no? August. Oo. Ilang taon na, no? Ilang taon na yun. So, umiiral ang family code. 35 years ba? Tama ba ang aking bilang? 35 years na pala ngayon, no? 1988. So, ayan. So, ito ang absolute community of property. Ito naman yung kabaliktaran ng complete or absolute separation of property. Dahil sa property regime na ito, na ang lahat ng pag-aari ng lalaki at babae na nag-asawa ay inilalagay sa isang common fund na kung saan ito ay inyong nagiging conjugal property.
This includes yung mga properties ninyo na pagmamay-ari o nabili ninyo o minana ninyo bago pa kayo nag-asawa. So ibig sabihin, kung ano ang iyong pagmamay-ari ngayon ay nagiging pagmamay-ari na rin ng iyong pakakasalan o pinakasalan. No? So both parties have also the equal rights to the common fund. No? Meron na kayong common fund at meron kayong shared rights, no? Shared pantay na pagmamay-ari. No? Kaya nga kapag ka namatay ang isa sa mga mag-asawa at hinahati na po ang pagmamay-ari, automatically hinahati yan 50% equally doon po sa naiwan na asawa at doon po sa namatay para i-distribute naman sa kanyang mga heirs. No? So when married couples decide to go separate ways or dissolve their marriage, the property should be equally divided. Either dahil namatay na o dahil ito ay naghiwalay. No? Nangyayari naman kasi yan. No? Nagkakaroon ng tinatawag na annulment or declaration of nullity. So, kanina, absolute or complete separation, lahat hiwalay, ito naman lahat ay magkasama. Tama. At sabi nga, di ba, attorney, parang more in keeping with the Filipino tradition yon, hindi ba? Tradition. Sure na hindi naman pang mag-aasawa, di ba? Bihira naman ano, sa atin ano na Ayaw, di ba? nungan pa na ano ilan ba ang ano mo o magkano ba ang pera mo at di ba? Parang hindi masyadong napapag-usapan ano ordinary. Yes. Kaya ganun. Kaya nga, so may dalawang extreme tayo, attorney, no? Pero doon naman tayo sa pumapagitna doon sa dalawang extreme. Ito yung tinatawag na conjugal partnership of gains. Yes. No? Tandaan niyo yung word, conjugal partnership of gains. Anong ibig sabihin po na to? Conjugal partnership of gains ay similar po doon sa absolute community of property na ang lahat ng inyo pong kikitain sa loob ho ng inyong pagsasama ay magiging pagmamay-ari ninyong dalawa. O ito yung kanyong conjugal ownership dahil kayo ay naging partner. Kaya sa lahat ng mga gain at lahat ng kinita, lahat ng mga bagay na dumating nung kayo'y mag-asawa na, ay kayo ay tinatawag na conjugal ownership niya na ito. Subalit, yung mga properties ninyo na pagmamay-ari ninyo bago kayo kinasal remains to be separate or yung tinatawag na paraphernal properties ng bawat isa. So, ibig sabihin, yung mga properties na pagmamay-ari mo na habang ikaw ay binata o habang ikaw ay dalaga, ay mananatili mong personal na pagmamay-ari lamang at hindi ito nagiging pagmamay-ari ng iyong asawa. So, sa isang conjugal partnership of gains, ang nagiging pagmamay-ari nyo lang dalawa ay lahat ng inyong kinita noong kayo'y mag-asawa na o naipundar noong kayo mag-asawa niya. Kaya nga, conjugal partnership of gains. Yan. Kung ano man ang inyong kinita, nung kayo ay mag-asawa, yun ang inyong nagiging pagmamay-ari. Pero in this case, meron kayong sariling mga properties na sa inyo lamang na hiwalay sa isa't isa at meron din kayong mga properties na pagmamay-ari ninyong dalawa o ito yung tinatawag na conjugal property. Okay? So, yan ho yan, no? Yung tatlo natin, yung absolute or complete separation of property at number 2, yung absolute community of property at ang pangatlo yung tinatawag na conjugal partnership of gains. At kaya naman natin 'to binigyang daan ngayon ano kasi marami po kaming tinatanggap ng mga katanungan na may kinalaman nga doon sa paghahati-hati ng mga ari-arian sa pagkakataon na meron pong isang namayapa na at inaalam ano kung mayroon bang prenuptial agreement, ano ba ang mga ari-arian na naipundar, ano ba ang dapat na mangyari rito sa paghahati sa kanilang mga tagapagmana. Kaya po ito ay mahalaga rin nating malaman. Bagamat hindi nga po natin napag-uusapan na oo no na madalas ano dahil nga sa
pagpasok mo doon sa pag-aasawa, hindi naman ang unang-unang konsiderasyon kung ano yung merong mga pundar o mga ari-arian na dadalhin doon sa pagsasama. Kung hindi, of course, yung pagmamahalan at yung commitment doon sa marriage. Kaya ito po ibinigyan daan natin dahil sa napakahalaga at napapanahon din po ng mga kaalaman para sa ating mga listeners. Tama. So, yan po mga bagay na yan na sinabi po namin ni Attorney Chona, tandaan po natin na bago po kayo magpakasal ay maaari niyo po yan pag-usapan. Alin ba doon ang inyong gustong maging property regime? Pero, kung ikaw naman ay walang naging prenuptial agreement, automatically, absolute community of property. Kaya, sa ating pagbabalik, abangan nyo naman ang isa pang napakaganda pag-uusap natin patungkol sa isang napapanahong panukalang batas. Pangunahan tayo ating pinakamamahal at napakahusay na Attorney Chona. Kaya wag po kayong aalis. Kami po'y babalik po dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Wika Pangyarihan, laan ay bagong kaalaman. Alam mo ba ang salin sa wikang Filipino ng mga salitang zoology, agriculture at hydraulics? Zoology sa English, Dalubhayupan sa Filipino, agriculture sa English, dalubsakahan sa Filipino, hydraulics sa English. danumsigwasan sa Filipino. Tandaan, dalubhayupan, dalubsakahan at danumsigwasan sa wikang Filipino. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radyo TV. Ipinagdiriwang ang ika-75 taon sa himpapawid sa radyo, telebisyon at social media. Ito ang FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo po'y nagbabalik na muli dito sa ating paboritong programa tuwing Sabado ng umaga. At dadako na ho tayo sa isa pang napapanahong panukalang batas. Attorney, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ang ating pag-uusapan ngayon na panukalang batas ay ang Senate Bill 2390 at ang kanyang title ay Establishing a Credit Assistance Program for OFW. So, napaka-importante rin ito, no? At ang pagkilala natin sa ating modern day heroes ay ganun na lamang kung kaya't mayroong pinapanukalang batas para sa kanila. Dito sa explanatory note ay sinasabi ng ating mambabatas na it cannot be overly stressed yung how important are OFWs in the shaping of our country's economy. In fact, noon daw palang 2016, merong survey ang ating PSA or Philippine Statistics Authority na nakasaad na more than 2 million Filipinos have worked abroad noong 2016. And this was before pandemic, But even as the world was reeling from the pandemic, cash remittances from our OFWs hit a record high in 2021. So ang Bangko Sentral released a data that showed that cash remittances coursed through the banks rose by 5.1% to $31.418 billion in 2021 from just 29.903 billion in 2020 in dollars to ha. So ganun pala kalaki ang ating tinatanggap na remittances. At itong mga remittances ito ay galing sa ating mga manggagawa from America, Europe, Asia, and Middle East. At ito ay even in the time of pandemic kung kaya't makikita natin na nag-increase pa rin yung padala ng ating mga kababayan para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Now, the remittances of OFWs are especially important for developing countries like the Philippines.
because they provide access to resources for the government, which they use in providing essential services and programs to the people. So, itong mga remittances na ito, bukod pa doon sa mga buwis na kinokolekta sa atin, ay nakakatulong dahil sa ito ay ginagamit upang pangtustos doon sa mga pangailangan natin for social services. Kaya't hindi lang na-enrich nito o napapagyaman nito yung mga pamilya ng ating mga workers abroad, kung hindi maging ng ating bansa. Indeed, OFWs have contributed immensely to the Philippines, and for this reason, the least that we can do is repay them by crafting programs that would allow access to services more easily. So yan, alam ko yung mga ganyang panuntunan, very close to your heart yan, di ba? Easy access, huwag na natin pahirapan sa pagkuha ng mga dokumento na kailangan at maging sa ayuda for their livelihood. And sabi nga ito, without the rigorous processes which are laden with bureaucratic runarounds. For instance, OFWs find it difficult to avail of programs which their local counterparts could easily avail of. This includes availing loans from banks. Kasi daw ang daming dinidemand na tons of paperwork and requirements. And worse, the nature of their employment, which is ironically also the reason why they have been deemed as modern-day heroes, is the very reason why banks usually deny their loan requests, among others. So, yun yung bang tipong sabi natin, ang laki ng tulong ng OFWs natin dahil sa remittances. Pero at the same time, yun din kanilang trabaho sa abroad ang nagiging dahilan kung ba't sila dinideny ng mga loan sa bank. Dahil nga, siguro ang iniisip ng mga bangko natin, hindi yata, oo, at hindi secured ang tenure, baka tanggal, dahil alam mo naman sa ibang bansa, maraming factors na maaaring makaapekto sa kanilang employment. So, dahil daw diyan ay minabuti ng ating mambabatas na dito sa kanyang panukala, magkaroon ng panuntunan sistema na kung saan yun daw qualified OFWs are allowed to avail of a loan of not more than 50,000 pesos from the Department of Migrant Workers to defray the living expenses of their families during the first 3 months of absences, as well as recruitment expenses, andun na yung placement fees, documentation costs, plane tickets. What would have been otherwise difficult for them to do, now this proposed measure aims to simplify. Ayun, good news yun, At maganda yan. ito ay alinsunod pa rin sa mga sistema at mga regulasyon na iyong inilagay in place sa ARTA nung ikaw ay siyang namumuno sa ahensyang ito. Dahil nakakatulong talaga ng malaki sa ating mga kababayan ang pagsi-streamline ng proseso. Para Naalala ko yan, attorney, nung talagang napakadami talagang hirap ng ating mga kababayang abroad. Kaya napakadami mga proseso na kinakailangan na ayusin. Kaya napapangunahan talaga yung panukalang batas na yan. At ang sabi pa nga dito, it is not enough, ito magandang punto, it is not enough that we acknowledge the contributions of OFWs to the country. Word without corresponding action is nothing. Ayan, kung puro lang daw tayo salita at sinasabi natin, modern day heroes, pero wala naman tayong ginagawa for them, parang baliwala rin. Kaya ang sabi dito, in recognizing their immense role in our economy, we must respond to their needs to repay their sacrifices. So, tingnan natin nakita lang natin doon sa paliwanag pa lang sa explanatory note na gustong bigyan na sila kaagad ng pagkakataon na makapag-loan. Loan naman to na 50,000 pesos na hindi masyadong marami nang i-require na mga documentations. Kasi kung totoo siya, maliit naman yun. But kung ito ay pang-ayuda para makapag-umpisan ng negosyo para pagdating ng panahon naman na ang ating kababayan ay magfo-for good na nandito na sa Pilipinas,
kahit papaano may naumpisahan ng negosyo, may naumpisahan na pagkakakitaan nila, no? At ang sabi rito, this will cover yung 50,000 pesos daw na yon, na let's say masa-certify ng ay mabibigay sa ating OFW kung masa-certify na siya ay merong talagang kontrata, an employment contract sa abroad certified by the POEA. Pwede siya mag-avail ng loan na ito para nga naman, let's say, pandagdag sa panggastos, habang naririto siya ng 3 months at maaring walang kinikita abroad, o hindi kaya pagsisimula ng kanyang negosyo marahil, o hindi kaya yung paggamit naman ng pera na ito para sa panibagong pag-apply niya sa ibang bansa. Pero ang sabi rito, provided, at meron itong requirement, ano, any of the members of his family not otherwise disqualified by law shall participate in the loan as co-borrower and execute necessary documentation to that effect. Provided further that the loan shall be granted and released by the OWA upon proper submission of the following documents. So may isasubmit pa rin, pero ito na lang. Ayan. So, duly certified in writing by the recruitment agency with corresponding authentication and properly certified and verified by POEA. So, number 1, employment contract. Kasi para makita rin na, kayang bayaran yung inutang na 50,000 pesos. Kasi may naghihintay na trabaho abroad, mayroong employment contract eh. Pangalawa, may plane ticket, meaning talagang aalis siya. Talagang pupunta doon sa bansa na yon na kung saan may employment contract siya para magtrabaho. At pangatlo, bank account. So yun ang tatlong nire-require ngayon, no? At doon daw sa establishment ng bank account, yung ating OFW availing of the credit assistance shall open this bank account in which payments for the loan shall be made. So, yun ang dahilan ba't kailangan merong bank account yung ating OFW. Para nga naman kung napautang na siya ng 50,000 pesos at yun ay kanya nang babayaran, doon na lang sa bangko pararaanin. So, papaano magbabayad? So, ang sabi sa Section 5, the loan shall be paid in 12 equal monthly installments or more but not exceeding 24 months at a preferred interest rate not to exceed 6% per annum through the bank account to be established under the immediately preceding section. For this purpose, the applicant shall execute the necessary authority for the bank to withhold the monthly loan amortization from his remittances. So yun ang nilagay nilang parang assurance naman na mababayaran naman yung loan na yon. Kasi siyempre limitado lang naman yung pondo. At the same time, marami naman tayong kababayan na nais na mabigyan din ng parehong oportunidad na maka-avail sila ng loan. Kaya maganda na kailangan mabigyan din ng importansya yung pagbabayad. Paano mababayaran? Para naman, di ba, magpatuloy yung programa ng pagpapautang sa ating mga OFW. Yan ang pinopropose under this Senate bill na mayroong short title na Overseas Filipino Workers Credit Assistance Act. Ano yung comment? Nako, napakahalaga niyan, attorney, dahil ang hirap mahirap talaga minsan kumuha talaga ng loan at assistance kahit nandito ka at hindi ka nasa abroad at hindi ka sinasabi nila OFW, pero mas mahirap lalo na kung ikaw ay nagtrabaho ng matagal tapos uuwi ka dito, at the end of the day hindi ka rin makapagsimula ng iyong sariling negosyo. So I think this is one of the things na maaari nating magawa para mapabalik naman natin sila nanay, sila tatay, sila kuya, sila ate na nagbanat ng buto, nagbaklik ng buto sa ibang bansa para makasama naman niya ang kanyang mga pamilya. So sana ito'y maging tuluyan ng maging batas.
At, siguro may mga magsasabi, "Sana mas mataas pa yung puwedeng ang ano, but of course, siyempre po kailangan din natin kasing, mabigyan din yung iba 'no, at, nakasalalay din talaga iyan doon sa pagbabayad. Kaya't bantayan natin ano, 'tong panukalang batas na ito at nawa ay, maging ganap na batas ito para naman, dagdag ayuda at tulong sa ating mga OFWs. So yan po ang Senate Bill, 2390 o OFW Credit Assistance Act of 2022. So, sa ating pong pagbabalik ay dadako naman tayo sa ating Payo de Asunto segment kung saan bibigyan daanan natin ang mga legal na katanungang ipinadala po sa atin. Kaya't huwag kayong maglilipat ng istasyon, magbabalik ka agad ang inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Siyak ni Pastor Sito Ramillosa nga mangipaay iti may nga kararag may panggap iti edukasyon iti daytoy nga Pilipinas. Agyaman kami apo nga iti daytoy nga aldaw apo kata idaton miking ka iti sistema apo iti edukasyon iti daytoy Pilipinas si kakadi apo iti mangipaay iti napintas nga sistema. Ited mo iti laing kinsirip kadagiti mangyayar aramid tapnon iti kasta apo si kaapo iti mapadayawan. Ure pa dagiti sakripisyo dagiti agisuro apo. Ipay mo kadi apo DJ mayan natop apo Dios babaen iti rigrigat dagiti agisuro agyaman kami nga si kaapo iti mangipaay iti adupay kadi nga pamindisyon kadakwada ore pay dagiti linaon dagiti maisuro apo agyaman kami nga si kaapo Dios iti mangipaay kadakwada iti laing kinsirip taton maiurnos da apo dagiti maisuro nga daan kadi iti nananay nga panagbuteng mutlangking kaapo tas si kalang apo iti mapadayawan kada ito'y apo nga sursuro. Gyaman kami laon ay apo kat si kaapo iti mapadayawan. Idaton mi amin dagitoy may kapo iti naganis nga po mi. Amen. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. 75 taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo. On air, online, at on the ground. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po nagbabalik muli dito sa ating programa. Nandito na po tayo sa ating Payo de Asunto na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chona na sagutin ang inyo pong mga katanungan. Ayan. So pakinggan natin, Attorney Jeremiah, ang unang katanungan na ipinadala sa atin. Magtatanong lang po sana kung legal ba na sumingil ang isang homeowners association ng monthly dues sa lot owner na wala pa namang bahay sa lote na kanyang pagmamayari. Ayan. So ito ay may kinalaman sa Homeowners Association monthly dues. At ang tinatanong niya, ito ba dapat nang singilin sa kanya ganung wala pa naman siyang bahay na naipatayo doon sa kanyang lote, no, na nasasakop doon sa homeowners association na yon. At ito po ay isang bagay na maaring gawin ng homeowners association, yung pangungulekta ng monthly dues. At hindi po nakasalalay iyan doon sa inyong pagkakaroon ng aktual na bahay na nakatayo doon sa lote na inyong pag-aari. Kasi po iyang monthly dues na yan ay sinisingil po dahil po sa ang paggagamitan ay yung mga common areas na i-maintain, yung mga daan na maaring linisin, maaring kumpunihin din doon sa mga common places nila, spaces. At ito ay isang pagkakataon din para naman ang homeowners natin ay meron namang magamit na pondo para nga isagawa nila itong kanilang tungkulin na ito. Tama, Attorney, kasi kahit na hindi naman kayo nagtayo ng bahay, kayo po ay miyembro pa rin po nung kanila pong samahan. Dahil po ang Homeowners Association po ay hindi lamang po kayo meron ng responsibilidad. Pero meron din ho kayo mga karapatan. So pwede rin ho kayong sumama sa mga botohan, eleksyon,
at ano-ano pa hong mga ibang mga bagay. In fact, ang inyong pong mga karapatan ayon po doon sa tinatawag na Magna Carta for Homeowners Association, pwede ho kayong mag-avail ng mga basic community services, gamitin ng mga common areas, inspect nyo po pati yung books at records ng inyong pong organization. At syempre, attorney, pwede siyang sumali sa mga eleksyon, batuhan, at iba pa hong mga meetings ng association. Pero, ang kasama ho dyan, magbabayad po ng membership fee at mga dues pang special assessment. At required din ho kayo na magsuporta po sa iba't ibang mga aktibidades po ng inyo pong asosasyon. Kasi attorney, baka iniisip niya, homeowners. Wala namang home. Di ba? Oo. Wala pa. Lote pa lang. Pero alam po ninyo, doon sa pagkakatawag doon sa klase ng association na meron, hindi naman po yun ang magiging basihan ng kanilang paniningil, yung kung may bahay kayo o wala kayong bahay pa na ipatayo. Kung di meron nga pong batas na may kinalaman riyan, at inuobliga po ang bawat isang nagmamay-ari ng ari-arian sa isang subdivision na maging miyembro at mag-contribute kasi nga po kanila namang i-maintain na ang mga common spaces na ito at magpapanatili rin ng peace and order, security doon sa lugar ninyo. So, yan ang mga layunin po ng pagkokolekta nila ng kanilang required dues. So ngayon may isa pa tayong katanungan, pakinggan natin mula sa ating listener. Good day po, attorney. Ano po ba ang proseso para matrace yung gumagamit ng isang FB account? May gumawa po kasi ng account gamit ang name and picture ng anak ko. Nag-chat ng di maganda sa mga friends, nag-create ng problem at nadidiin ang anak ko. Now, di na ma-search ang account na yon. Gusto po namin ipatrace para malaman kung sino po ang gumawa ng account na yon para malinis po ang name ng anak ko. Pwede po ba maipatrace yon? Thank you po. Ito ay isang problema dahil nga sa nasa digital age at ang merong mga talagang scrupulous people din na nasa social media na lumilikha ng mga fake na account at the expense ng mga pangalan at pictures ng mga talagang totoong taong nasa Facebook at ang tanong naman niya ngayon hindi naman talaga yung anak niya yun yung nandun sa Facebook account na yun at sana hindi ginamit para manamantala ng iba pero sabi niya hindi maganda yung chinat sa mga friends. So paano ito matitrace? Ano ang mga pwedeng gawing hakbang para somehow mapanagot yung mga gumagawa ng ganitong hindi magandang gawain? Nako, ang una kasing malaking challenge dyan, attorney, is hindi natin alam kung sino yung gumawa. So before ka makapag-file ng kung anumang hakbang o kaso laban sa taong gumawa niyan, dapat matrace muna kung sino siya. Yes. Pero dahil siya ay gumawa nga ng kanyang FB account na hindi naman na kumbaga ay kinopya ang identity ng iyong anak, meron lang siya tinatawag. Yeah, oo. Identity ng iba. Nagsusulisit pa, di ba? Oo. Yan ay meron lamang IP account na tinatawag na pwede siyang matrace. Subalit, sa aking experience din, attorney dyan, ay yung IP account ay specialized ang mga nagtitrace niya, lalo-lalo na ang National Bureau of Investigation, ang Cybercrime Division din ng PNP, sila ay merong mga kakayanan dyan, subalit kinakailangan nakabukas yung mga tinatawag na mga accounts, lalo kung cellphone ang kailangang binuksan. Pero kung ikaw ay interesado talaga, ay pwede kang makipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation, lalo na sa kalang Cybercrime Division. Ngayon, doon naman sa mga tao nag-iisip, nagtatanong, paano yung mga nagbubukas ng FB account na hindi naman sila, una, ang Facebook ay meron silang at ang mga social media platforms, meron silang mga facility na kung saan maaari ninyong i-report as a community na ang isang account ay
spurious o peke o naglalabas ng mga mensahe na hindi kaaya-aya o violative ng community policy, para siya naman ay isa-shutdown mismo ng Facebook. Ngayon, kung ikaw ang may-ari ng account at ikaw naman ay gusto mong ipasara yung account ng kabila, ang mahirap lang minsan dyan, attorney, yung office ng Facebook dito sa Pilipinas ay ano lang daw siya, parang hindi naman talaga siya full-blown office. Ano lang siya, parang hindi siya, Up lang, wala no? siyang karapatang Oo. sumagot. No? Pero pwede pa rin kayong magsulat at sabihin ninyo na kayo ang lehitimong tao at may gumagamit ng inyo pong identity, at minsan ang NBI pa mismo ang sumusulat sa Facebook office para i-request na ito ay i-take down o i-paralyze yung kanilang mga accounts na yan. Ano? So, kung meron kayong mga kaibigan, pwede mo silang kausapin o i-report natin itong account na to para ito hindi na makabalik. Ayan. At parang nagsiserve na rin siya as warning, ano, na sa mga kaibigan sa Facebook na wag wag bigyang pansin, no, yung isang account na yon na hindi naman pala talaga yung anak niya. Ayan. So may isa tayong katanungan, actually follow-up question ito, no, na may kinalaman sa right of way na natagunan na natin ano nitong nakaraang buwan. At ang sabi niya, may follow-up question po ako kasi doon sa 4 na punto na inyo pong share sa amin na kailangan po namin i-comply. Kasi nakabakod na po dahil may mga nagnanakaw po ng tanim namin. Nakapader na po bale yung hinihinga namin ng right of way. Pero kung i-allow nila kaming magka-right of way, talaga pong sisirain na namin po yung pader na yun. Sa ngayon, kailangan po ba na sisirain muna ang bakod at palagyan na namin ng gate para po ipaalam sa kanila na kailangan na namin yung right of way? Ang plan po namin, yung parte lang ng right of way ang titibagin namin sa bakod. Ang second question po, paano ba ang proseso sa pag-serve ng demand letter doon sa may-ari ng lupa? Through the barangay po ba muna or file a case? Sana po maiwasan namin ito kasi nga po it takes time and money at istorbo rin po sa aming daily chores. Muli, maraming salamat po sa payo ninyo at more power. Ako, na ito ay follow-up question, attorney. Siguro balikan natin yung sinabi niya na nakapag-comply na daw siya. Ano ba yung 4 na points na sinasabi ng ating kaagapay na nabanggit natin? No? Ano yung requisites para ma-establish ang right of way o yung right to an easement of right of way? No? Yes. Unang-una ay yung tinatawag na sinabi natin na ang dominant estate, ibig sabihin yung tao na makikiraan, ano? Yung may-ari ng lupa nung kailangan ng daanan. Ano? Yung tinatawag na dominant estate ay surrounded ng iba't ibang mga immovable property, lupa, building, at wala siyang adequate na daanan papunta sa isang public highway. Mahalaga yan kasi kung meron ka naman madadaanan, bakit mo naman kailangan dumaan pa dun sa meron ng nakatayo o meron ng pader. No? Pero kung wala talaga, as in talagang ikaw ay napalilibutan ng iba't ibang mga property, ngayon ang kinakailangan mong hanapin is the point less prejudicial sa isang servient estate. No? Ibig sabihin, yung pinakamadali na walang mapeperwisyo na ibang properties para makapunta ka sa isang public highway. Ano? Hindi naman pwede, dito ko gusto dumaan kahit mas mahaba, mas malayo. Yung pinaka less abala. Yung pangatlo, yung tinatawag na ang isolation mo doon sa highway ay hindi mo kagagawan dapat. Ibig sabihin, hindi mo kasalanan, di ba? Kasi kung kasalanan mo, inipit mo yung sarili mo dahil ibinenta mo yung lupa doon sa katabi mo, nung binenta mo, wala ka ng daanan, kagagawan mo yan. Diba? So, at ang pang-apat is kinakailangan ay mayroong payment or proper indemnity doon sa iyong maaabala. Ano? So, ibig sabihin, hindi ho ito libre na pwede nating tinatawag na i-demand kasi there must be payment to acquire an easement of right of way, no? Yes. At kung magkakano ang inyong babayaran ay depende ho sa inyo itong napag-uusapan. Ngayon,
kung hindi ka naman pwede mag-demand ng easement of right of way kasi ikaw ang may kasalanan, yan ay hindi mo rin pwedeng pilitin. Kaya sabi nga natin kanina, dapat ito din yung pinakamadali at pinakamalapit na daanan. Ngayon, kung ayaw mong magbigay ng inyo pong yung Neighbors kapitbahay, yan. Oo. ay huwag niyo kung basta-basta naman bawasakin o sisirain Oo. yung pader Oo. dahil ay Oo. bawal ho yan. Ano po? Pero ang pinakamabuti po kung wala ho talaga kayong daraanan, ay ipaubot niyo po ito, tama ho yan. Daan niyo ho sa barangay. Ano ho? Attorney, yan ang lagi natin sinasabi kasi ang trabaho ng barangay ay subukan pag-ayusin ang Oo. magkakapitbahay. Okay? Kung wala na talaga, that's the time na maaari kang pumunta sa korte. Ang nais lang po din namin bigyan ng emphasis, ng pansin na bagamat meron kayong pangangailangan doon sa daanan na yon, ang batas po ay nagbibigay din naman ng karapatan doon sa nagmamay-ari ng property na yon na kung saan gusto nyo magkaroon ng right of way na sila po ay mabayaran din noon sa tinatawag nating just compensation. Hindi po kayo maaaring basta mag-demand ng right of way. Kailangan masatisfy po natin, masunod natin yung mga elements, yung requirements na binanggit po ni Attorney Jeremiah. At meron po kayong obligasyon na bayaran po yung may-ari ng lupa na kung saan ay dadaan kayo ng just compensation. Kung magkano, depende po yan sa mapag-uusapan, at kung hindi man po doon at dumating sa puntong magkorte po kayo, korte ho ang magdidetermina kung magkano ang babayaran ninyong just compensation for that right of way. Ayan. So may isa pang katanungan naman. Ito ay may kinalaman naman sa pagkain na kinain nila sa isang restaurant sa mall. Ayan. So kakaiba, novel ito. Sabi niya, meron pong kaming ihingi ng advice kasi po this is regarding siomai. Siomai. Pasintabi po ho sa mga baka kumakain. Sabi po niya, siomai na may uod na buhay na nakain namin sa loob po to ng isang restaurant sa mall. May video po ako as basis. Hindi na nga po kami nag-file ng complaint pero kami pa ang nireklamo sa barangay at 2 beses na po. Hanggang doon yung kanyang pinarating sa atin at hindi niya nabanggit ano pong klase kayang complaint o habla o reklamo ang ipinataw sa inyo dito sa barangay. Kaya't hindi po malinaw sa amin yun. Bigyan po kami ng impormasyon para po at ano eksakto ang inyo pong inihihingi ng payo sa amin para po bigyan namin ng akmang katugunan. Kasi ang ayon sa inyo pong pinaabot ho dito sa amin na katanungan, kayo pa nga ho ay ang naaabala o naargabyado dahil kayo ang pinakain o nabentahan po ng pagkain na hindi naman pwedeng kainin. O ano ho bang nangyari after po niyan? Nagkaroon ho ba ng away? Nagkaroon ng alitan? Nagkaroon ho ng sigawan o kaya so baka kaya doon ho kayo naman na nila inireklamo, no? So kung yun ho ang dahilan, so alamin ho natin ano po ba para malaman po namin kung ano po ang amin hong maipapayo sa inyo. Ayan, so meron pa isang katanungan, sabi niya, may trusted pong agent ng lupa na walang pinapakitang SPA na siya ay pinagkakatiwalaan ng owner para magbenta. Ang sabi po, trusted siya at marami na siyang nabentang lupa na milyon ang halaga at nagsuggest na paunang bayad ay pwedeng i-deposit sa bank account niya. Nang mag-react ang buyer, sabi naman niya ay mag-prepare ng manager's check para pambayad at magbibigay naman ng absolute deed of sale or contract to sell ang owner. Alin man ang appropriate. Tama po ba yun sa part ng buyer? Salamat po. Ingat lagi and God bless us. Alam po niyo, napakahalaga na kung may nagbebenta po sa inyo, dapat po yung titulo ng lupang ibinebenta o ari-ari ang ibinebenta ay nasa pangalan ng nagbebenta. Napakahalaga po niya na malaman natin at mapagtuunan natin ng pansin. Ngayon, kung sakaling wala po sa pangalan nila
yung kanilang property na ibinebenta. Dapat po meron silang special power of attorney kasi po wala silang otoridad na magbayad legally. Kung wala po silang tinatawag nating SPA, para po merong katunayang may kapangyarihan sila na ibinigay ng nagmamay-ari ng lupa para kanila pong ibenta yung ari-arian na iyon in behalf of the real owner. Kaya po hindi natin mapanghahawakan yung mga sali-salita lamang. Hindi po natin yan mapapagtibay maging sa korte dahil nga salita lang. Kaya po mainam po at napakahalagang tong buyer natin ay humingi ng special power of attorney mula dito sa ahente na nagsasabing siya ay may karapatan na ibenta ang ari-arian na iyon in behalf of the real owner of the property. Yan. At attorney, dadagdagan ko to dahil napakahalaga. Ako Oo. being isa pang lisensya ko, licensed Uy, real estate yes. broker ako, attorney. Yes. And marami hindi nakakaalam na meron noong June 29, 2009 na meron naging batas. Ito yung tinatawag na Real Estate Service Act of the Philippines na kung saan ay nagkaroon na ho ng lisensya mismo na galing sa PRC ang mga real estate broker. Meaning, kung hindi ka lisensyado na magbenta at wala kang lisensya mula sa gobyerno na may examination yan o ay dapat nag-graduate ng 4 na taon ngayon, no? Nung panahon namin ay pwedeng mag-exam ka, kuha ka lang ibang units and then you take the board exam. Ngayon, meron na talaga na tinatawag na real estate management na kurso. 4 na taon. Piruin mo yan. Professional na talaga, Professional no? na talaga, Oo. oo. So kahit meron kang SPA na tinatawag, pwede mong ibenta, pero kung ikaw naman ay kumukuha ng komisyon sa pagbibenta, Yes, yan. yan ay tinatawag na brokerage. Kinakailangan po ng lisensya. At kung ang siya po ay nagbo-broker, bukod sa wala ho siyang SPA at wala siyang lisensya, ay may karampatang parusa ho yan sa batas, no? At ang masakit ho dito, ay dati ho pwede, ngayon po ay meron ng penalty na 2 years na pagkakakulong kapag isa po ay nahuli dyan. So, hindi lamang po SPA ang hanapin, pero kung siya po ay nagpapakilala na broker, ay kinakailangan may lisensya. Kung hindi naman siya ay under po ng isang licensed broker, in that case siya po ay isang real estate salesperson. So ayan, tandaan po natin yan. Napakahalaga niyan at basta wag po tayong magtitiwala doon sa mga sali-salita lang. Hindi po yan mapapagtibay sa anumang korte sa Pilipinas. Kailangan po merong nakasulat na may panghahawakan po tayo. Wag po kayong mag-re-release ng inyong pera, no? Lalo kung may binibili kayong ari-arian na hindi po ninyo na-check ang mga dokumento at napapag-alaman mula sa ating mga ahensya kung ito nga po ba ay tama na may lisensya, merong SPA, tama ba yung title, etc. Dapat po iyan yung parte ng due diligence na ginagawa po ng mga buyers. So, iyan lamang po ang ating panahon dito sa ating Payo de Asunto segment. At kung hindi po nyo napakinggan ng buo ang ating kasagutan sa mga legal na katanungang ipinadala, pwede po ninyo itong balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi po namin nasagot ang inyong pong katanungan, abangan po ninyo ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concern, mag-message po lang kayo sa aming pong Facebook page. Pwede ho kayo mag-send ng audio o mag-send ho kayo ng video message ng inyong pong katanungan. Sige ho, tayo ngayon ay dadako na sa ating prayer time. Panginoon, aming Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat dahil hindi ka nagbabago. Ikaw po ang siya nakakakilala sa bawat bagay po sa aming buhay, bawat balahin, bawat balakid, bawat katagumpayan, bawat maganda o pangit man sa aming pong paningin. But Lord, we know that you control all things, Lord. Kaya sa oras na ito'y tinataas po namin ang bawat isa hong naaabot ng amin pong tinig. Naabot po, Panginoon, ng amin hong programang ito. Yes. Ikaw, O Diyos, ang magbigay
sa kanila ng kasagutan sa kanilang pong kabigatan at hayaan niyo, Lord, na ang bawat salita, Panginoon, na naririnig sa aming programa at sa iba pang programa, Panginoon, dito lamang sa DZAS, Lord, we pray that it would bring hope, Panginoon, and that you will be, Lord God, the vindicator nila, sila pang ikaw rin, Yes. Panginoon, ang magtanggol sa kanila, Panginoon, sa anumang injustices, sa anumang bigat, Panginoon, na kanila pong dinadala. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Salamat mga kaagapay sa lahat ng mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube at sa Channel 185 at Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong lahat na kami ay muling samahan sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan maging social media platforms. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, Kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.